Bakit kaya maraming Kristiyano ang nasa church pero nawala rin? O nasa church pero hindi active, hindi committed. Pero mayroon din mga Christian na super active, super committed. At pero mga talaga taong kahit anong gawin mo, hindi magre-respond sa salita ng Panginoon. Sila ba ay nagtampo lang, kaya nawala sila sa church? Sila ba ay nagtampo lang sa pastor, nagtampo lang sa church? O talagang ayaw na nila? Ano ba talaga ang problema? Bakit sila nawala? At bakit marami din naman ang nag-stay at marami din naging committed? At bakit marami rin nag-stay pero hindi naman talaga committed? Kahit anong gawin natin, wala silang gagawin. Pero pag tinanong mo sila, kung mahal ba nila ang Diyos, sabihin nila, mahal naman nila ang Diyos. Pero bakit gano'n? So anong problema? Yan. Yan ang sasagutin natin ngayong araw na ito. Alam mo ba na ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng isang kwento sa atin na nagdi-describe sa apat na klase ng tao kung ano-ano ang response nila pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. At mababasa natin yan sa Matthew chapter 13, kung saan ay pinamagatan niyang parable of the sower, which is, I think, mas appropriate siyang tawagin the parable of the soil instead of sower. Kasi ang dinescribe dito ay kung ano-anong klaseng lupa raw ang siyang tumatanggap ng bawat salita ng Panginoon. Ang babasahin natin ay explanation ng Panginoon ng kanyang parable at hindi interpretasyon ko o explanation ko. Bagamat siyempre mag-explain tayo ng konti. Pero kung ano lang yung sinabi ng Panginoong Kristo, basahin natin sa Matthew chapter 13. Listen then to what the parable of the sower means when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it. The evil one comes and snatches away what was sown in his heart, and this is the seed sown along the path. So meron daw isang mga binhi na ihasik doon sa daan na kung saan napakatigas. At ito raw ay yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos ng tungkol sa kaharian ng Panginoon, pero hindi nila tinanggap. So ang nangyari, ito ay mga taong dumating at kinain lang daw ng ibon ay doon sa unang kwento ng Panginoong Kristo, na kung saan sinasabi ng Panginoon na yung salitang itinanim sa kanila, salitang narinig nila, hindi nila tinanggap. Kinuha lang daw ng demonyo. Kumbaga, pagkapakinig nila, wala na, distracted na agad. Either na social media na, wala na, busy na agad sa mundo. I mean, hindi tumimo sa puso yung salita ng Panginoon sa kanila. So ito yung mga taong nakapakinig, nakinig sa atin, nakinig sa preaching, nakinig sa Sunday worship service, pero talagang hindi tinanggap. So may mga tao pala talagang kahit na anong gawin yung ganda ng explanation mo tungkol sa salita ng Panginoon, gaano ka ba ka-relevant, gaano ba kakahusay ang preaching mo, o gaano kahusay pa ang explanation mo, hindi daw ito tatanggapin. Kasi bakit daw? Kasi ang puso niya parang katulad ng daan, matigas. Hindi lumulubog yung binhi na kahit anong gawin mo, ay talagang hindi raw siya mag-sprout o hindi raw siya tutubo kasi napakatigas ng puso niya. Yan ang unang klase ng tao. Pangalawa, is the one who received the seed that fell on the rocky places, is the man who hears the word and at once receive it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble of persecution comes because of the world, he quickly falls away. So ito naman ay mga taong nakapakinig daw ng salita ng Diyos, tumubo agad. Ibig sabihin, tinanggap nila daw na may kagalakan. So ibig sabihin, ito yung mga taong nakinig ng Word of God, natuwa sila, na-excite sila, dumating sila for a while, and then eventually dumating ang persecution, dumating ang pagsubok sa buhay nila, dumating ang trials, dumating ang barkada, tinawanan sila, o pinagalitan sila ng magulang nila, o kaya naman pagalitan sila ng kanilang asawa, o kaya ng kanilang mga kaibigan, di ba? Eventually, dumating din ang iba pang pagsubok sa buhay nila, nawala raw sa agad sila. Ito raw yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos, natuwa for a while, ibig sabihin, umatin for a while. Hindi ko alam kung gaano katagal yun, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 3 buwan, kalahating taon, pero eventually, nawawala raw sila. Kasi bakit? Wala raw ugat. Ibig sabihin, ang babaw. Tumubo, pero eventually, nawala kasi hindi nag-ugat ng mabuti at wala nang makukuha pang sustansya kasi ang puso raw niya ay walang laman. Kumbaga, mababaw ang lupa, walang vitamina, walang nutrients.
Ibig sabihin, may mga tao talagang ang puso, makakapakinig sila ng salita ng Diyos, matutuwa sila for a while, pero eventually mawawala sila. Kasi bakit? Mababaw ang puso. Dumating lang ang pagsubok, dumating lang ang trials, dumating lang ang persecution, di ba? Eventually, iniwan din nila ang church, iniwan din nila ang Panginoon, iniwan din nila ang salita ng Panginoon. Kasi bakit? Mababaw ang kanilang puso. Pangalawa. Pangatlo, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Itong pangatlo medyo mahirap, medyo deceiving ng konti, or medyo kakaiba. Kasi bakit? Tumubo naman daw siya. Ibig sabihin, meron palang taong makakapakinig ng salita ng Diyos, tutubo siya, lalaki, pero ang problema, hindi mamumunga. Kasi bakit daw? Sinakal siya. Doon sa unang kwento, sinakal siya ng mga damo, ng mga weeds, di ba? At eventually, hindi raw siya naging fruitful. Ayan, sabi ng Panginoon, hindi siya naging fruitful. Kasi nga, sabi nga, dumating ang pagsubok, dumating ang persecution, dumating ang mga worries ng buhay, di ba? Tapos natukso siya sa pagyaman, deceitfulness of wealth, di ba? Naging busy siya, umaatinan siya ng church. Andyan siya, hindi siya nawawala. Pero busy sa church, busy sa kanyang work, busy magpayaman, di ba? Lagi siya nag-worry kung anong kakainin niya, gusto niyang makabili ng mga bagay-bagay. I mean, nasa church siya, pero hindi siya productive. Hindi siya fruitful. So may mga tao pala na ang kanilang puso, kahit anong gawin natin, na-choke sila ng deceitfulness of this world. Pati ng wealth, di ba? Parang gustuhan nilang, di ba, makamtan at makuha pa rin ang mga bagay sa mundong ito. Sobra silang naging busy at naging unproductive daw sila. Unfruitful. Hindi sila namunga. Sabihin, hindi sila naging super committed kay Lord, hindi talaga sila nagdi-disciple. Andiyan lang sila, nasa church na sila every Sunday. Okay? So may mga ganyang klase ng tao. Pang-apat, verse 23. But the one who received the seed that fell on the good soil is the man who hears the word of God and understand it, and it produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Ibig sabihin, may mga tao naman na nakinig ng salita ng Panginoon, tapos naintindihan niya, he understand it, yan, and then nag-produce siya ng crops. Namunga siya, naging fruitful siya, naging productive siya, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Ibig sabihin, nandiyan siya sa church, naging committed siya kay Lord, dumalin siya sa Word of God, naintindihan niya kasi, and then namunga siya. Ibig sabihin namunga, nagbago ang buhay niya. At the same time, nakapagligtas siya, nakapag-save, nakapag-disciple siya, nakapag-win siya ng mga tao, at maraming tao na bago dahil sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, merong apat na klase ng tao sa mundo na makakapakinig ng salita ng Diyos. Pero una, baliwala lang. Hindi sila magre-response ng tama. O wala sila. May matutuwa, di ba? So, ibig sabihin, kaya marami ka mapapa-attend sa church, marami ka mapapa-attend ng retreat, pero ma-excite sila, iiyak sila, ma-inlove sila kay Lord for a while, pero dahil sila matindi pagsubok na wala. Eventually, mawawala na sila sa church. Pangatlo, yung mga nag-stay sa church, pero ang problema, pambihira, talagang wala silang commitment, wala silang bunga, diba? Umaati lang sila sa church para lang masabi nila sila ay Kristiyano. Pero yung pang-apat daw, yung mataba ang puso, mataba ang lupa, o mataba ang puso, fruitful daw yan. Naintindihan niya ang salita ng Diyos. So ngayon, dahil dyan, maintindihan natin ngayon na talaga pala sa church, marami ka mapapa-attend sa church. Yung iba hindi matutuwa sa preaching mo, makakaalis sila. Yung iba matutuwa for a while, kaya pala, di ba, dami natin na pa-attend sa church, pero eventually, iyak pa sila sa una, then nawala rin sila. Okay? At yung pangatlo, talaga palang kahit na nung gawin natin, talagang hindi mamumunga, pero nandiyan sila sa church. At yung pang-apat, yung mga committed talaga mga disciples. Ibig sabihin nito, sa balabas mga kapatid, kailangan pala natin suriin ang sarili natin. Alam nyo, ang issue rito, hindi pala kung
kung pangit ang preaching ni pastor o nakaka-stumble si pastor. Totoo, meron talaga nakaka-stumble. At meron talaga mga church na hindi maayos ang kultura at nakaka-stumble ang mga member. Pero still, ang question pa rin, nag-stay ka ba? Kasi kung hindi ka nag-stay, nawala ka, o kaya naman ikaw ay, di ba, natuwa, pero for a while, nawala ka rin, so ibig sabihin, hindi ka na itanim. Nawala ka kay Lord. Masakit man pakinggan, pero nawala ka kay Lord. So ibig sabihin, nandiyan ka, o kaya naman yung pangatlo, nandiyan ka, pero hindi ka productive. Alam mo, ang gusto pala ni Lord sa atin, maging fruitful tayo. Ang palatandaan ng totoong Kristiyano ay mga kapatid, ay kung namunga tayo. Hindi ko dahil umaating ka lang. Hindi dahil na-excite ka lang nung una. Kaya maraming tao nagsasabing ganito eh. Parang, hindi ako naman, mahal ko pa naman si Lord, kaya lang, busy na ako eh. Ayan. So, nagpo-fall ka either sa isa sa mga puso o isa sa mga taong unang tatlong tao na maaring binabanggit ng ating Panginoon sa Kristo. So ngayon mga kapatid, paano mo masusure na ikaw talaga ay Kristiyano? O paano mo masusure na ikaw ay may matabang puso na namumunga, na tumatanggap ng salita ng Diyos? Alam mo, dapat ito lang. Nag-i-stay ka, tapos nagiging fruitful ka. Hindi sasabihin mo, di ayoko na sa church na yan kasi masama ang pastor dyan. Ayoko sa church na yan kasi sige, okay lang, lumipat ka sa ibang church. Walang problema roon. Pero kung hindi ka nag-commit at hindi ka nag-stay doon at hindi ka lumalim at hindi ka naging fruitful, isa lang ibig sabihin nun. Kabilang ka din sa tatlo. Okay? At kung ikaw naman yung nasa church, hindi ka namumunga, baka naman. Diba? Suriin mo ulit ang sarili mo. Suriin mo ang puso. Kasi at the end of the day, alam mo, ang tinitingnan sa ating Lord, puso natin. Tanong ko ngayon, saan ka? Ano ka dyan sa apat na klase ng puso? Na kung saan, pag nakinig ng salita ng Diyos, anong response meron ka? Mawawala ka ba? Mag-i-stay for a while, pero mawala rin? Or mag-i-stay ka, pero hindi ka magpukumit, problemado ka pa rin, busy ka pa rin sa work, nandiyan ka. Kung mas maganda, nandun ka sa pang-apat, mag-i-stay ka, namumunga ka, naintindihan mo ang salita ng Panginoon, nagiging fruitful ka, nagiging active ka, nagiging committed ka. Kapatid, hindi kita judge kung ano ka dyan. Kasi ikaw lang naman makakapagsabi niyan eh. Hindi ako judge. Ni-explain lang natin o pinapakita lang na sa atin ang salita ng Panginoon. Ikaw ang makakapagsabi anong klaseng puso meron ka. So, paano mo malalaman kung paano na ikaw ay merong matamang puso? O ikaw ay pang-apat na klase ng puso ng tao na kung saan pinaniman ng salita ng Diyos, lumaki, namunga, naging fruitful. Isa lang. Mag-stay ka sa church, pero aral. Mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Tumigil sa devotion mo, sa pakikinig ng Word of God, sa Sunday worship service, sa life group mo. Mag-commit ka. Intindi mo ang salita ng Panginoon at mamunga ka. Magbago ang buhay mo at mag-win ka ng mga tao. Yan lang ang tanging description ng Panginoong Jesucristo kung ikaw ay merong matabang puso. Mga kapatid, sana nakatulong ito sa inyo. Hindi kita hatulang kung anong klase anong puso meron ka. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan. Pero kung gusto mong siguraduhin na mataba ang puso mo, stay, maalis, mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-be committed, at magmunga at magbago ang buhay mo. Maraming po salamat sa inyo. Ito po si Bishop Franz.